Hello traders, welcome in our special edition stock discussion. In this video, we will talk about yung mga stock na requested ninyo, top 5 stocks na kahit anong stocks na requested ninyo na pinost ko via my FB page so that you will have a more clearer picture on what's going to happen for next week or for tomorrow or for the following weeks to come. Lalo na sa pangyayaring ito, meron tayong community quarantine or tinatawag nilang iba lockdown. So ano yung mga possible na mangyayari sa ating stock market, no? So eto nga, meron akong pinost din dito na another topic na which I plan to create on my next video. So sabi ko, comment down below what are your struggles as a trader or investor in the stock market. Kasi I am been receiving a lot of messages and I know and I understand na yung iba sa inyo first time nang ito mangyari. Although ako kahit papaano nakita ko yung dad ko way back to 2009 na nagkaroon ng financial crisis or financial recession dati, no? Yung economic recession. Although hindi ko siya na-experience first hand, at least aware ako na may ganung pangyayari, no? So kahit papaano ngayon medyo kalmado lang ako, and medyo matagal na rin kasi tayo nagte-trade, no? More than or almost 4 years na, no? So sa mga newbies na nagsisimula pa lang, it might be very depressing sa inyo, lalo na kung medyo malaki ang amount na nailagay nyo. So if you want me to have a video about that, comment down below kung ano yung mga struggles nyo as a trader. Kasi as of now, I am receiving a lot of messages, and please do understand kung medyo na-delay yung pag-response ko kasi there are a lot of things na kailangan din natin gawin, limited lang yung oras ko, and then there are a lot of from my mentorship student na mga nagtatanong din, no? So ayun na nga. So if you want to know about more sa mentorship student, pwede kayong mag-message sa FB page ko to know about the package, no? So next thing na gusto nating pag-usapan is about the PSE. Will have a shortened na trading hours from 9:30 to 1 o'clock PM starting tomorrow. Then pagdating ng March 17 until April 14, mapapaaga ng 30 minutes from 8:30 to 1 o'clock PM. So bakit nila ginawa yun is just to abide with the directive na binigay ni President Duterte na to avoid exposure doon sa COVID-19 by social distancing, no? Iwas-iwasan ng paglabas, and kung hanggat maaari, kung kaya sa bahay, dapat sa bahay lang. Kaya ginawa din ito just to to have a precautionary measures para maiwasan ang pag-spread ng COVID-19. So as you can see, ito may monitoring din tayo dito, na ito nga din yung isa sa sinasabi ko na one key factor na kailangan nating bantayan is kung wala na bang nadadagdag na kaso, no, sa COVID-19. So as you can see, search tayo ng Philippines, nasa 140 na yung total cases with 3 death, no? Total death of 11. So ito yung mga dapat nating binabantayan na kahit papaano kung kaya nang mag-stabilize yung cases, no? Hindi na dumadagdag kada araw. It may be good news for us, no? So yan yung mga dapat nating binabantayan, no? So next thing na pag-uusapan natin is ito. So alam ko merong news na shinare ko din sa inyo na ito nga, na merong power interruption, no? So I know this is just beyond stock market, pero syempre of course papaalala ko na lang din sa inyo na please be prepared. So magkaroon tayo ng ready to eat na food, groceries, no? Tsaka pera, of course, kung kaya nyo magkaroon ng pera na worth 20,000 to 50,000, no? Para at least good for several months, lalo na kung may pamilya na kayo. Kasi when you needed it the most, mamaya wala ng pera yung ATM, di ba? Kasi of course, pagka may ganitong quarantine, yung mga empleyado medyo restricted na yan, medyo nagbabawas ng tao, di ba? Kaya nga sa mall operation, alam ko
pinaiksi nila yung oras ng mall operation, and yung iba nga parang hindi na yata magbubukas. I don't know, no? Pero of course it will impacted those employees, no? Alam ko lalo na yung iba dyan kawawa kasi they operate in a no work no pay policy, no? So kawawa talaga sila. So anyway, so yun nga, so prepare cash, no, 20 to 50,000 at least, no, kung kaya ninyo, para at least may panggastos kayo sa susunod na buwan or susunod na araw if the COVID-19 medyo lumala pa yung issue. So at least prepared tayo, wala namang masama mag-prepare. Medicine, no, vitamins, no. So ang nirecommend sa akin is Immunomax. So check nyo na lang with your private doctor or kung kakilalang doctor kung ano yung ano sa inyo ang recommendation. Then water, of course, mahalaga yan. Panligo or etc., no, pang-inom kasi lalo na ngayon may mga water interruption. Then always remember to fully charge yung cellphone nyo and laptop kasi nga ito may share din ako sa inyo na yun nga, power interruption, so that you will be aware so what's going on, lalo na sa mga ganitong crisis. Dapat so super prepared tayo, no. So this just beyond stocks, no. So eto na nga, pag-usapan na natin yung stock by request ninyo na top 5 kahit anong stocks na you want me to discuss, no. So okay, let's see. Ayan, etong Ayala Land, may nag-request na ito. Sabi ko, ito, if you haven't watched the video yet, ito, panoorin nyo to kasi halos lahat dito na discuss ko. Ayala Land itself, AC, MBT, MPI, no, yung annual earning report ni BPI Globe, lahat nandito, no. So panoorin niyo to. So next, IRC, no. So tingnan natin kung anong meron kay IRC. Let's see, no, IRC. So in this case, kung i-observe mo si IRC, medyo wala pang buying signal, no, from here to here, no. So let's check kung kaya ba natin mag-Darvas box dito, no. Let's see. Oops. Dito, yan. So ang pinakamagandang galawan dito is itong Darvas box na to. Then ang pinakamaganda, if it traded above 0.75, pwede mong target price is MA9 or itong pinaka-upper CCTV box na 0.85, no. So any of the two, meron kang around 12 to 13% gain, no. So kung papansinin nyo, medyo hindi pa ako comfortable dito kasi hindi pa siya nag-i-stabilize, no. It might trade between the range of 0.75 to 0.66, no, or check nyo if the 0.66 will hold, no. So as this point in time, di pa siya nag-trade above DB50, no, Darvas box 50. So kung gusto nyo, buy upon breakout na lang dito sa middle range, no, para mas maganda ang setup, no. So next na pag-uusapan natin sa ngayon is ito, PHA, no, PHA. So PHA, ganun din, medyo wala ko nakikitang magandang entry point. Kahit mag-Darvas box ka dito, medyo pangit pa rin ang entry, no. Ayan, no, nag-Darvas box ka nga, hindi nga niya na breakout itong 0.21, no, per share, no. So kung sakasakaling ma-breakout niya yan, target price mo is itong upper resistive box or itong MA9, no. Pero as this point in time, kung i-compare mo ito kay sino ba yun? IRC kanina, mas gusto ko pang bantayan si IRC, mas may chance pa yun compare ito kay PHA, no. So next stock tayo, ito ATN, no, check natin. Ito si Tugs, ano to laging ano to, pero babalikan natin yan. ATN. Si ATN naman, it need to undergo consolidation pattern, no. As you can see, failed to break out the 0.69 nga, hindi siya nag-close above 0.69, no. So check mo kinabukasan if it will
retrace back to 0.61, no? Itong pabagsak, or it will finally break out the 0.69 per share, no? Pero as this point in time, medyo very risky siyang pasukin kasi medyo hindi maganda yung setup niya. I mean, it should undergo a proper consolidation, no? Dapat mag-sideways muna siya para kahit papaano makahanap siya ng stronger base na pwede nating masabing, ito support na to, ito yung next pwede niyang puntahan, ito yung next na target resistance. So, at this point in time, medyo risky trade to, kaya medyo avoid muna. So, next, TUGS. So, itong si TUGS, kung papansinin nyo, ito, binabantayan ko na to for the past few days. Kung mapapansin nyo, ito, i-discuss ko sa inyo. Kung you have the balls and the guts to catch this stock, no, at falling, so pwede, pero very risky, pero of course the reward is mataas din. As you can see, ito yung pinaka all time low during those time, 0.73. Ayan, check natin. Simula nag-IPO si TUGS, ayan, ito 0.73 was the very all time low. So nung na-hit niya yung 0.73, nag-bounce back to. So kung medyo meron kang tapang at lakas ng loob to catch the falling knife, ito pwede to sa iyo. Tapos kunwari nag-buy ka nga dito sa pagpalagay natin 0.73, no, 0.72, or ano ba pinaka-lowest, 0.71. Pagpalagay natin 0.73, nag-support siya. Meron ka ng almost around 11% gain kung nabenta mo at the EOD, no. Tapos kung hindi mo na inantay na mag-drop down pa hanggang dito, although kung hindi mo nga nabantayan, medyo may loss ka na, instead na gain, may loss. Ito yung lagi niyong tatandaan, no. Mamaya pag-uusapan natin si Video at si Wilcon, no. Wag niyong i-expect na mag-a-uptrend yan. Laging bounce play yan, laging labas kagad kapag nag-bounce, no. Mahit man o hindi mahit ang TP, basta may gain ka na at medyo malaki-laki na yung gain mo, at least di ka na kahit papano talo, ilabas mo na yan. Or kung meron ka ng talo, wag mo nang antayin lumaki yan kasi nga downtrend tayo, no. So yung hit rate natin, even magiging 40 to 50% kasi takaw sa whip, takaw sa false breakout, false bounce play, no. Minsan false breakdown pa nga, may mga ganun kasi talagang ganun talaga downtrend. Kaya kung if you want to preserve your gains, no, ang dami nating gains, comment down below kung ano yung video na napanood nyo tapos kumita kayo way back nung kay Web, no. Nagsimula tayo niyan, inaral natin, 'di ba? Web, Euro, MA, Brown, no. Yan yung mga winning stocks natin, no. Pero may talo ko sa March, no, kay MA. Pero na-offset naman ng mga panalo natin, no. Pati si Tech, 'di ba? Tsaka si Fruit, 'di ba? So ang dami nating winning stocks na gain. Huwag nyong hayaan or huwag nyong mabaliwala yung mga panalo na yun at magpapatalo kayo sa mga ganito. Kaya trade very conservatively. Kung hindi nyo na kayang matiis na hindi makapag-trade at kating-kati kayo mag-trade, trade in a very relatively small amount. Okay? As you can see, ito nga, kinuha ko lang yung estimate na support, yung range nito, kinalculate ko lang para makuha nyo yung next estimated support, which is at 0.59. As you can see, ayan nga, na-hit nga niya yung support, nag-dip lang siya ng around 0.3 cents, no. Ito kasi 0.2 cents, no, from 73 naging 71, ito 0.3. So if nasalo mo siya dito sa 0.59, no, nabenta nyo dito, ayan, meron ka ng 22% gain. So kung mapapansin nyo si TUGS, ganyan yung galawan niya, no, ganyan yung galawan niya. So pansinin nyo for the next few days, no, kung magkakaroon ng masyado pang pangit or negative reaction ang market natin towards the COVID-19, ito yung mga next support na dapat nating bantayan, no. So
Tugs, pwedeng i-watch out yan or i-watch list kasi alam natin yung galawan niya. Pero still, trade in a very, very conservative manner, no? Kasi wala pa tayong nakikitang stabilization ng price, no, na pwede nating sabihin ito strong support, ito strong resistance. Wala pang ganun, puro downtrend, no. Hindi pa siya nag-i-stabilize yung price, no. Medyo high volatility against us pa ang trend, no, downtrend. So ito pag-usapan natin si BDO tsaka si Wilcon, no. May iba sa inyo na ang pinaka purpose lang kung bakit nila nasolo ng 100 pesos or something ang BDO is just for the purpose of investment na nakita na 100 pesos na, no, saluin ko na to, sobrang mura na. Kasi tingnan mo naman si BDO magkano yung pinaka high nito, no, around 160 pesos per share, no. Magkano ba ang pinaka highest? Wala, 160 lang. So kung mapapansin nyo, 160 pesos tapos 100 pesos mo na salo, murang-mura na yun. Kaya yung iba, kung nasalo niya dito, ang purpose nila, investment. Ngayon, nag-bounce play, umangat ng todo, no? Umangat dito, nag-close dito. So, almost 30% gain. Imposible yan sa isang blue chip na magkaroon ng 30% gain dahil sa laki ng market cap, no? Ang causes lang ito sa reason kung bakit umangat to kasi nga, nag-massive buying ang GSIS at SSS. Kaya wag kayo medyo Superman syndrome, no, na ang galing ko talaga, downtrend, kumita pa ako ng 30%. No, kasi medyo nakakatawa ito kasi yung iba kasi baka ganun ang isipin. No, wag nyo isipin na ganun kasi kapag yung mga professional trader na kausap nyo, wala yan, hindi yan malakas ang loob na sumalo sa ganyan kasi you will never ever know when the low is low. The actually low is the low, no. Hindi mo talaga masasabi yung ganun. Kaya but if your main purpose is investment, pwede yon. Now the question there is, kapag kunwari nasalo mo ng ganyan and your purpose is to trade, sell ka na dito kasi na to watch out pala, no, sorry, watch out if this 124 will hold and it will trade trade until 131, no, until it hits the resistance. Pero yung mga ganito bounce play ng blue chip, sell na to kagad, no, kasi para hindi na masayang yung gains mo. Ganun ang galawan yan, especially isa din to si Wilcon, no. And as you can see, alam ko bumaba to ng almost 10 pesos. No, sinong maglalakas ng loob? Nga, although support to, pero dito nga support na basag dito nga support na basag nag-open nga ng gap down, no. No, open ng gap down, it went as low as 10.5, no, tapos nag-close ng no, ng 15, almost ceiling play to kung nasalo nyo sa pinakailalim, no. Walang makakagawa nun kasi nga everyone is in panic. Tsaka usually ang galawang bounce, hindi ganyan ang galawang bounce na push lang ito dahil doon sa sinabi ni Carlo Dominguez na to support the stock market kasi nga stock market prices right now is relatively in cheap prices. So inutusan yung SSS and GSIS to buy up in a increased volume, no. So next thing pag-usapan natin is ito ABA naman. Pagdating dito si ABA, no, i-check natin ABA last 2018 meron kasi itong nag-increase yung net income niya by 8,800% growth dahil sa isang sales ng property sa isang subsidiaries niya located sa Batangas, no. So as you can see, ito kaya siya umabot ng piso because of that earnings, no. Pero kung papansinin nyo palagi sa pagka nagkakaroon ng dividend, ito dividend to, nagbumabagsak siya at least 10%, no. So ayan, teka, ipakita ko sa inyo. Ayan, no? From this one to this point, almost 10% lagi ang binabagsak niya, no. Ang problema lang dito, kaya siya bumagsak ng ganun kalaki kasi nga bear market, no. Nagkaroon ng panic kaya bumagsak din siya. Ngayon, if you are not able to sell your shares kay ABA tapos medyo malaki na yung talo mo,
better yet to hold na lang, tapos antayin mo na lang mag-recover, kasi too late to cut ka na yan eh. I mean, 'di ba, mali ka na nga, kunwari naghabol ka, no, hindi ka sumunod ng plano, hindi ka nagkaroon ng trading plan, humabol ka 0.94, kunwari bumili ka 0.86, kunwari hindi ka naka-cut kagad nung nag-breakdown, tapos dito ka palang magka-cut, eh medyo na yan, medyo late na, too late na to cut, no. So kung ano yung plano mo, kasi 'di ba dati may pinag-usapan tayong plano dati na pwede kang bumili, 'di ba, for example 100,000 shares, so may 10,000 ka ng dividend nun. So kapag yung cut loss point mo hindi mas malaki yung talo compared sa matatanggap mong dividend, okay lang mag cut loss, at least kahit papaano may uuwi ka pang gains. Yun yung plano natin, 'di ba? Pero kung kunwari hindi mo nabantayan ng maigi yung si ABA at na kaligtaan mo, medyo malaki yung talo mo, no? Kahit nga may talo ka, basta yung cut loss mo medyo nandun lang sa acceptable amount, okay lang mag cut loss. Pero kung medyo from 0.94 ka bumili or 0.86, napalaki na ng talo mo niyan, no? So next thing, we will talk about another stock, which is etong JFC tsaka SEB, na discuss ko niyan from the previous video, pakibalikan na lang, no? Si JFC, still the earnings medyo hirap sila, so antay-antay natin if magkakaroon ng turnaround ngayong third quarter 2020 or fourth quarter 2020, kasi sila yung highly impacted ng COVID, no? Especially yung mga bad acquisition pa nila na companies like Smashburger, CBTL, Tim Hortons, etc. So lahat yun losing money, tapos on top on that may COVID-19 pa, yung mga tao hindi na masyadong lumalabas, hindi na masyadong kumakain sa labas, so medyo walang spending, no? Walang spending na nangyayari. Ang mangyayari dyan is hindi sila kikita ng pera, and at the same time yung mga malls merong restriction, so kahit papaano hindi ko na-check yung neto, kasi meron naman sa previous video. Etong si SEB ganun din, so may mga canceled flights, no, bawal na ang domestic flight, so highly impacted din sila, no. So yan, FNI, no, ferronickel, no. So check natin kung ano meron kay ferronickel, kasi ang pagkakaalam ko malapit na to or all-time low na to si ferronickel, no. So ayan, so as you can see, check natin kung totoo nga na all-time low, kasi na-check ko to last week no. So ayan nga, all-time low na breakdown na nga niya itong 0.65, no. Yan. Okay. So ang magandang plano dito kay ferronickel is that medyo okay ang setup, no. Nakikita natin na merong stabilization ng price dito. Ito. Ayan. Medyo may stabilization ng price sa ferronickel. Pero ito, iangat na lang natin to ng medyo dito. Ayan, para maganda ang para sakto dito sa apat na kandila yung pagkaka-bounce, no? So ayan. So kay ferronickel naman, if you will try to observe, ang pinaka lowest point niya ito 0.40, pagpalagyan natin 0.47, no, hanggang dito. Ayan, ganyan. So nag-close naman siya above the middle. So kung gusto mo mag-try na umenter dito, no, pwede naman, pero given na ang target price of selling mo is dito nga, itong upper sensitive box at 0.74, tugma din sa MA9, no, saktong-sakto at 0.75, no. Either way, medyo high risk to. Kung kaya mo naman mag-risk ng ganon, observe ka on Monday, no, kasi medyo alanganin yung pagka-close niya dito sa DB50, no. So observe mo kinabukasan kung ano yung magiging performance niya. Low volume, no, noted, no, low volume. So yan yung mga dapat nating bantayan on Monday, bukas. So yan nga, target prices would be 0.75. Ito kasi MA20 medyo malayo pa yan, no. So yan lang sa ngayon. So next, APX, no. So APX, alam ko watchlist ko din to, si APX.
So, ayan nga, si APX trading at the support level na, no? So, nung nag-support siya, nag-bounce back siya, no? So, si APX naman, check mo kung mag-bounce back, no? Kasi, kung papansinin mo, ayan, no? Siguro ang holding period nito at least 2 weeks, no? Kung mag-draw ka ng Darvas box dito, ayan, no? Check mo kung mag-breakout siya dito sa DB50, no, at 0.79. Pagka ganun nagkataon, kung medyo malakas ang loob mo, no, pwede kang bumili dito, bitawan mo ng dito sa 0.89, no, may 12% gain ka na, or dito sa MA9, no, meron ka ng 15% gain. Either way, medyo risky trade. Dapat magdaan mo na to ng consolidation, no, mag sideways muna siya, no. Ganito yan, papakita ko. Dapat mag sideways muna yan, dahan-dahan up, tapos mag stabilize bago niya mag-form ng ganyan, bago niya ma-hit yung target price. Again, etong mga watch list, hindi to by recommendation, no, pero maganda sa mata na tignan, no, observe lang. Again, please, ang setup ko ngayon is conservative, no, kasi nga downtrend, pangit ang market, no. Huwag ka magte-trade for the sake of trading na lang, no. Huwag nyong ipatatalo yung mga panalo natin, kasi mawawala ng saysay yung discussion natin kay Euro, kay Ma dati, no, tapos nanalo kayo, tapos magpapatalo lang kayo ngayon, no. So, mas maganda medyo kalmado lang tayo, observe the market. If plan nyo naman mag-invest, is invest in a relatively strong support, no, lalo na sa mga blue chip. Mamili na lang kayo, lalo na yung mga may good track record, good earnings at least 5 years and 2-digit growth, mga ganon. So next, pag-usapan natin si Euro, no, root ISM. ISM may change of name to, no. Pag-usapan muna natin si ISM. Si ISM may change in corporate name to. So, kung susubukan natin i-check sa Edge, no, balikan natin. Ito nga, ito. Ayan. So, as you can see, ang pinaka all-time low ni ISM, since binabantayan ko na rin to way back before, sabi ko, si ISM maganda mag-trade to, mga piso, no. So, iwas muna kayo sa mga, sa mga FB dyan na ang daming mga hype or bash. Medyo iwas-iwasan muna natin yon. So, ayan na nga, 1 peso, no, level. Teka, para kita ninyo, ayan. Since 1998, ito yung pinaka lowest point niya, or meron pa dito somewhere at 0.93, 94, no, ayan. So, yan yung mga significant support na tinitingnan natin. So, as you can see, pagdating niya ng piso, nag-bounce back, no? Tapos, failure to close above 1.19 pesos per share, no? So, ayan. So, eto naman, watch out lang to kasi it might trade in the range of 119 to 1 pesos per share, no? So, observe ka lang na dapat magkaroon ng ganito box. Kasi itong box na to, mahalaga to kasi it will determine if talagang it will break the 1.8 level katulad nito, kaso hindi nga nagretrace, nag-gap down. So ito, pagka-gap down pa lang dito, dapat benta ka na. So dapat it will form another box probably here, no, ito to. So pwede ka mag-trade kung gusto mo mag-trade, bili ka near 1 peso tapos bitawan mo ng 1.19, no, medyo malaki-laki na yung gain mo, no, like ito 6%, no, pwede na yan. Or watch out if it will break out the 119. Ang latest news kay ISM, ang pagkakaalam ko is, teka, search tayo, no, ISM. Alam ko si ISM, merong change in corporate name. Yun yung nabasa ko na huling balita kay ISM, no. So, ito yan, para at least makita ninyo, malinawagan kayo, no. Ayan, no. So, ISM Corp, no, change to dito CME Holding Corp. So, yan yung isa sa mga key point na nandito sa bagong disclosure, no. So, ayan, the change in corporate name is made to reflect the appropriate name for the corporation.
So, ayan, proper address, pinalitan din. Tapos, yung increase ng authorized capital stock is intended to provide the corporation flexibility in the issuance of shares in order to accommodate the relevant capital expenditure necessary for the corporation is intended project and the general corporate purposes, no? So, ito nga, may disclosure din na this disclosure does not yet complete the acquisition of the Udena Communication, Media, and Entertainment Holding Corp. The terms and conditions of the acquisitions are not yet finalized by the board. This will be disclosed when available. Note that as of today, Udena Communication, Media, and Entertainment Holding Corp is still a shell entity, no? So, ano ba yung shell entity or parang shell stock? Ang shell stock is parang kung i-term natin sa layman's term, parang ano siya parang sa relationship, parang kayo, pero walang label, no? Parang ganun siya, no? So, just kidding. Pero, paano ko ba ipapaliwanag? Parang sa stock is, nandyan siya, existing siya, pero wala na nagte-trade, wala nang tahimik, walang volatility, pero nandyan, listed company. So, ganun yung ugali ng shell stock na minsan, if I'm not mistaken, ginagamit to as backdoor, no? Yung mga ganun. So, medyo illiquid na stock. Kumbaga, shell stock na lang, wala na nagte-trade, no? Parang ganun. Parang sa 300 stocks dito sa Pilipinas, may mangilan-ngilan dyan na shell stock, no? So, at least you know the latest news na na-approve na ng SEC ang change in corporate name into dito CME, no? So, let's see kung ano yung magiging price action nito in relationship with the chart, kung magiging okay. Pero mas maganda mag-accumulate mo na to, no? Mag-sideways mo na para kahit paano ma-establish na yung strong base niya kung piso or strong resistance at 1.19 pesos per share, no? So, next stocks tayo. Euro and fruit. Ito. Unahin ko muna si fruit. Si fruit, if you can observe, medyo resilient din si fruit kahit papaano among all of the food and services na stock, no? Bumabagsak si Jollibee, ang laki na binabagsak si fruit, kahit papaano medyo resilient. Ang pinaka dapat i-watch out natin itong piso, no? 1.04 or peso per share, no? Itong 1 peso level per share, kung this will finally hold, kasi ito yung pinaka inaantay nating wina-watch out na support if this will hold, no? As of this point in time, wala pang good buying signal kay fruit, pero if you want to accumulate fruit, buy kayo somewhere near at 1 pesos level per share or dito sa may 1.2 pesos per share, pwede na yan. So, pagka may magandang disclosure si Prutas, lalo na sa earnings report, babalitaan ko naman kayo about that, no? So, as this point in time, medyo conservative lang ang atake natin dito. Konti-konti lang yung bili. So, yan yung pananaw ko kay Fruits. Kay Euro naman, tsaka kay Ma, at least alam ko merong tao nag-ask ng opinion ko nito or ng suggestion ko. Sabi ko kay Euro tsaka kay Ma, as long as Euro hindi magta-trade ng 4 pesos per share, hindi ako magte-test buy, hindi ako bibili. Magdadagdag na lang ako or pwede din pumasok pag nag-trade above 4.2. Nung bumagsak siya, sabi ko doon sa taong yun, and Ma, kasi binili niya somewhere 3.8, ganun yata pagkakaalala ko, kasi sabi ko 3.2 pa rin yung pinaka-buying point ko doon kay Ma So, bumagsak siya ng todo. Malaki ang binagsak, like 30%. Nabili pa niya sa taas. So, like 40 to 50% yung talo niya. Sabi ko, antayin mo mag-rebound. So, ito nung nag-rebound na to, maganda dito kung nabitawan niya na kahit paano kumonti yung talo niya, no? Kay Ma, tsaka kay Euro, magkamukha lang yan Si Euro naman kasi, wala kasi itong magandang kumbaga speculative lang to na they will have a higher income kasi nga dadami yung demand sa medical supply, sa mga pharmaceutical company katulad nila, no? Dahil magiging in demand dahil sa COVID-19 na outbreak, no? So, just speculative lang sila. Kahit sa mga international stock, lahat ng pharmaceutical or biotech company related stock, talagang tumaas, pinaglaruan, ginaki, then all of a sudden, bumabagsak. So, yun nga,
habang may play, dapat minamaximize natin yung play, pinaglalaruan. Pero of course, kapag itong mga strongest support, kapag bumagsak na yan at nasira na yan, syempre, of course, labas ka na dyan, avoid na, wala nang play yan. If you will remember, itong web, papakita ko lang sa inyo. Si web, na-discuss ko ito. Itong ceiling play, nasakyan natin to nung medyo hilaw na hilaw pa. Bakit? Kasi during those time, itong MA9 nag-crossover, tapos itong MA50 above MA50, dito ako nakapasok yan, tandang-tanda ko. Kasi above MA50, tapos nabitawan ko somewhere here, no? 3.5. Ito yung gusto kong ipunto. Kung hindi mo nabitawan dito, o kaya pumasok ka dito sa pinakatuktok, no? Tapos hindi ka nag-cut loss, asan ka napupulutin ngayon? Yun yung problema doon. Kasi kapag wala kang trading plan, umaasa ka na tataas pa lalo, tapos medyo hindi ka pa nakapag-cut loss. Although cut loss is a skill, tapos hindi mo nagawa, dito ka pala magka-cut loss, too late na. So mas maaga, kung nakapag-cut loss ka pala sa maaga, gawin nyo na. Kasi lalo na kung hindi siya sang-ayon sa plano mo. Kunwari, ang plano mo dito, ceiling play, no? Second day ceiling play. So, kung nakabenta na ako dito, pagpasok ko dito, gap up, pwede kong ibenta somewhere here. Nakalimutan ko na yung kung nilaro ko pa to. So, yun nga sundin nyo lang yung plano nyo. Parang ganito lang yan kay Euro, no? Ang plano kay Euro is ceiling play nga, yung during those time. Tapos bumagsak ng ganito, dapat dito pa lang, bago pa lang bumagsak ng ganito, nag-cut loss ka na. Ngayon, kung medyo hindi ka na nakapag-cut loss, alanganin yung cut loss mo, kahit papaano yung pag-bounce niya, kahit papaano umabot na ng kalahati, saka ka mag-cut loss, kahit papaano, okay na yun. Kasi minsan kasi, kung kailan too late to cut, dun sila nagka-cut, which is medyo mali. Medyo malaki na yung talo mo, saka ka magka-cut. So, kung gusto mo ng detailed explanation, panoorin mo yung mga previous video kasi doon medyo pinaliwanag ko yung video, yung explanation. So, ngayon medyo gusto natin i-accommodate lahat ng tanong, kaya medyo minamadali natin ng konti, no? So, MPI na-discuss ko na to, MBT na-discuss ko na to, Meralco medyo wala pang play dito, no? So, check nyo na lang, MPI, EEI, Emperador, EMP pala. Ito, EMP muna, Emperador. During those time, hindi ko to binantayan sa totoo lang, EMP. Kasi, ang meron kasi kay EMP is outlier siya. So, meaning is, bumabagsak yung index, EMP, tumataas lalo. So, magandang signal yun. Pero during those time kasi, may mga play tayo kay Euro, may mga play tayo kay MA. So, ayan as you can see, starting here to here, bumagsak si index. Ayan bumagsak. Itong orange siya, tingnan nyo. From here to here, bumagsak, tumaas siya. From here naman to here, tumaas pa lalo. From here to here, pagbagsak niya, mas lalong tumaas si Emperador. So, ito yung outlier na sinasabi. Mas maganda kung may ganyan. Ngayon, in-observe ko si Emperador kasi, trading at all-time high, 52-week high na si Emperador. So, medyo risky na to chase prices, no? Lalo na, laki na ng inakyat. Pero during those time kasi, di ba, na kay Euro tayo, na kay MA tayo, nagsisiling play tayo, kaya hindi natin hinahabol to. So, may mga ganung opportunity na hindi dapat lagi kang present sa mga stock na yun. Bantayan yung ilan, 1, 2, 3, 4, 5, o 5. Tapos, from that 5, no, mamili ka lang ng 1, 2 na lalaruin mo. Sa dami-daming play dyan, may mapupuruhan ka dyan. Hindi dapat lahat na sinasakyan mo. So, as of this point in time, medyo sa tingin ko, medyo, kung gusto mo talaga mag-trade, no, ang pinaka magiging suggestion ko, dapat, it will not go lower than the, itong 52-week high, no. Ito, wag nang bumaba pa dyan. No, ito. So, yan yung magiging support mo. Yan, no. Sige, drawingan ko para at least you have the clear picture, no. So, ito. Ayan. So, ayan. So, as you can see, medyo pangit ng setup, no. So, try natin ibagsak na lang dito. Para kahit papaano medyo, ayan, ito, angat natin. Ayan. So, ayan yung mga support na dapat mag-hold. Tapos, ito, merong resistance dito na hindi niya na-break ko. Ito, ayan,
hindi niya na breakout yung resistance, no. Then meron na naman dito somewhere here na resistance, no. Ito, ayan. So resistance here, then resistance here, and yung mga target prices. Pero at this point in time, please be conservative, no. Huwag kayo naghahabol ng mga stock kasi prone kayo na ma-whipsaw, mga ganun. So kung walang perfect entry, walang perfect na good entry, please avoid. Oo, wala naman mawawala sa inyo kapag di kayo nag-trade, eh. May mawawala sa inyo kapag wrong timing kayo, no? Na bumili kayo dito, nasa high na pala, tapos pabagsak na pala, no? So, next stock, meron pa ba? SPH, na pag-usapan na natin to. ISM, Med, parang kamukha lang to ni Euro, pero mas gusto ko pa rin si Euro kung pinag-uusapan natin yung dating panahon na, yung play. Pas may ano pa si Euro. Si ASEX kasi, ang alam ko kay ASEX, Michael, ano to spike play to si ASEX, no. Let me see, no. ASEX spike play kasi to si ASEX, no. So ayan nga, nakikita nyo, pagbagsak pa lang niya, nag-consolidate. Ito yung gusto natin makita, na sa mga stock na napag-usapan natin kanina, no. Mag-downtrend muna, tapos mag-establish ng base. As you can see, ito, ang base niya is 6.32, ganyan. So, banda-banda rito yung base niya. Then, breakout from the upper resistive high, 6.76. Ayun nga, nag-spike up. Tapos, ito nga, pagdating dito, niresist kagad siya ng MA50, no? Hindi na siya nakalusot, no? Pagdating sa kinabukasan, nag-open dito, it went as high pero nag-close below. Tsaka yung formation ng mga MA pangit, eh. So kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako comfortable na i-trade to. Way back before, kung follower kayo ng YouTube ko, araw-araw kayo nanonood, hindi ko siya ni-recommend kasi parang pangit. Check natin sa Instagram, no. So again, sabi ko nga pangit ito, na alam ko na i-post pa nga natin to sa Instagram natin, no. So check natin kasi yun nga sabi ko, hindi ako comfortable to trade with this, except kapag nakita ko tong pag-bounce dito. Pero yung formation kasi ng stock niya, hindi ko talaga gusto or hindi ko siya talaga style, no. So meron akong pinost dito nun, check natin na para just in case meron kayong documentation, kung nagsusulat kayo, nagjo-journal kayo. Ito. Be careful with these stocks. Medyo pangit ang setup for a play. Do not trade kung walang plano. So, again, yun nga sabi ko sa'yo, umangat pa lang siya dito, sabi ko na nga, pangit. So, ayoko talaga, no? So, yun yung best way ko is to avoid. And mas marami pa diyang iba na magagandang setup, no? So, JFC, napag-usapan na natin yan. So, SMPH, ISM, napag-usapan na natin yan, no? ISM. So, ISM, again, dapat mag-establish mo na to ng maganda tong tignan. Dapat lang talaga mag-establish yung base, and at the same time, i-monitor natin yung global na nangyayari, no? I mean, kung ano yung nangyayari sa labas about the COVID-19, no? Kasi yun pa rin ang humihila sa atin pababa sa economy and at the same time sa stock market, no? So SMPH, no? So SMPH, another blue chip to, pero again, hindi ko pa rin to trip, no? As you can see, bounce play setup to, no? Kung gusto mo talaga mag-trade neto, bitawan mo to kapag nag-bounce, pero for trade yun na, pero hindi dapat ganun ang tamang approach doon, no. So anyway, so kung investor ka naman, ang check mo kagad is yung 5-year earnings and yung growth rate, kung double digit nga ba. Pero as of this point in time, medyo hindi ko to trip. Check natin yung support, para at least you have a clearer picture kung ano yung nangyayari kay SMPH, no. Ito. So, currently, merong support dito, no? Ito. Ayan. So, pagka mga ganitong blue chip, please be very, very conservative, no? Hindi kayo dapat nagte-trade ng, dito, ng bara-bara, no? So, next,
may support dito sa 20. Ito dito na lang. May resistance dito, ito. Ayan. Somewhere here, pwede dito, no? Ayan. Pwedeng dyan, or pwedeng, ito. Itong range na lang na to, ito. Ayan. Ayan. So, current market price, ayan. So, ito nga, sumundot lang siya dito sa, as it approached the 26 level. Pero, nag-close pa rin siya above the 28.5 pesos. So, as this point in time, medyo hindi ko din talaga trip yung setup. Again, lahat ng setup ganito, no, downtrend, tapos nag-spike, naging letter V. So, dapat ito, mag-consolidate muna. It will find a stronger base. It will find a stronger resistance. Saka lang tayo makakakita ng good entry, no. So, kung magda-Darvas box tayo, no, pwedeng ganyan, no. So, pangit pa rin talaga yung setup, eh. Wala pang good entry. I mean, alanganin yung entry. Pero for tomorrow, we might see a good performance, no, kasi yung Dow Jones natin medyo positive yung reaction. So tingnan natin kung magiging positive yung performance ng market for tomorrow. And always kapag may blue chip ka, sell on strength, sell on bounce, no. Wag nyong, kung gusto nyong i-trade, ganun talaga. Pero kung investor ka, again, buy on a relatively significant support level, and at the same time watch out those fundamentals, no. So, in times like this crisis, no, in times of this pandemic effect, walang fundamentals or technicals ang magiging effective, no? Kasi all people are now operating in fear and panic. So, lalabas sila, i-protect nila yung capital nila. And, of course, global fund, di ba? Ilalabas nila yung pera nila, ilalagay nila sa isang investment vehicle na pwede mag-generate ng gain. Tapos, pangalawa, yung mga tao, they might sell their equity, lalo na kung kunwari, knock on wood, may nangyaring masama sa kanila, nag-COVID-19 positive sila. So, ano yung kailangan nilang, saan sila kukuha ng pera, no? So, kung kumita man sila o nalugi sa stock market, it might be na they will pull out their money, no? Pangatlo, those businesses na mag-i-impact yung earnings due to the COVID-19. Of course, papangit yung earnings report. Inuunahan na kagad yan ng investor. Nilalabas kagad nila yung pera nila. Primarily with the transportation industry, no, yung mga Cebu Pacific, Airline, PAL, Petron, no, yung mga oil, food and services, small operation, yan. So, lahat ng mga companies na magka-affect yung net income nila, yung mga investors, inuunahan na nila kasi na-predict nila or na-foresee na nila yung mga mangyayari in the near future, no? So, that's it for now. I hope you learned something in this video. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe so that you will always get the latest content that I upload each day, so that you will be well informed sa mga latest market happening natin. God bless us all, and bye-bye.